Good morning mga kapamuso. Kumusta po kayo? Okay lang po ba kayo? Ay ako po medyo hindi okay ngayon, no? Kasi ako po ay medyo may sakit dahil sinisipon po't inuubo. Pero yung katawang lupa ko lang naman na hindi okay. Pero yung spirito ko ay okay naman po. Speaking of okay, kasi po ang ating devotion sa ating prayer meeting ngayon ay may pinamagatang, it's okay not to be okay. O, sounds familiar po ba? O kung kayo po ay nanonood ng Korean novela, no? Ito po ay isang title ng isang series nila. Hiniram ko lang po yung title. Ayan po. So, it's okay not to be okay. Yan po yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Unang-una po, it's okay na malungkot ka, but it's not okay na ma-depress ka. Ayan. Okay lang naman pong nalulungkot tayo dahil normal naman pong pakiramdam yun, lalo na kapag nakaranas tayo ng mga matitinding problema, pagsubok sa buhay. Natural lang naman na iiyak tayo at malulungkot tayo. Pero hindi po okay na dumating tayo sa punto na madidepress po tayo. Kasi kapag na-depress tayo, magkaiba kasi yung sadness sa depression, no? Yung depression kasi kapag na-depress ng isang tao, unti-unti na siyang nawawalan ng pag-asa. Nakakaisip na siya ng mga negatibong bagay, no? Kung ano na yung kanyang naiisip na hindi maganda. Yung pong case, di ba, ni Elijah at saka po ni Jonah, di po ba si Elijah nung pinapatay niya yung mga maraming propeta ni Baal, sobrang nagalit po sa kanya si Reynang Jezebel at pinagbantaan siya, sabi sa kanya ipapapatay kita. Sa sobrang takot ni Elijah, nagtago siya. Tapos ang prayer niya kay Lord, Lord, sana mamatay na ako. Sobrang na-depress siya eh. Si Jonah, di ba, nung siya ay inutusan ng Diyos na mag-share sa Ninive, di ba ayaw niya? Bakit? Kasi, sabi niya ayaw niya maligtas yung Ninive kasi kaaway yun ng bansa nila. Pero wala naman siyang nagawa. Sovereign ng God. Itinulak siya papuntang Ninive gamit ang malaking isda. At doon ay nagsisi siya. Pero, pagkatapos tumanggap ng mga tao sa Ninive, magbalik loob sa Panginoon, sobrang nalungkot. Na-depress si Jonah, nagalit siya, sabi niya, sana namatay na lang ako. So kapag nadidepress talaga ang tao, kung nakakaisip siya ng hindi magandang bagay. May pangako po ang ating Panginoong Hesus sa Matthew 11:28. Sabi niya po, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. So may way out po ang Panginoon kapag tayo po ay sobrang nalulungkot. Ang way out ng Lord sa atin ay hindi yung magmukmuk tayo sa isang tabi, maghapong ma-depress at sukong-suko na. Ang way out ng Panginoon, lumapit sa Kanya kapag masyadong mabigat na ang ating dinadala. At doon, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Maaring hindi mas lutas yung problema agad o baka nga wala ng kalutasan, pero may magbabago sa atin, no? Yung ating heart, yung ating puso, magkakaroon tayo ng kapayapaan to the point na it's okay lang na malungkot, pero hindi naman tayo madidepress. Ayan. Pangalawa, it's okay na magalit ka, but it's not okay na magwala ka. O di ba? Normal din naman sa tao nagagalit, kahit nga ang Panginoong Hesus nagalit eh. Kaya lang ang problema kapag sobrang galit ka at hindi mo nakontrol yung galit mo, unang-una, ikaw rin yung natatrap. Sabi ng Proverbs 25:28, ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lunsod na walang tanggulan, madaling masakop ng mga kaaway. Kapag masyado kang galit at hindi mo nakontrol ang galit mo, nasasakop ka ng kaaway mo, ibig sabihin nakakagawa ka ng hindi magandang mga hakbang. Di ba yung mga nakukulong dahil nakapatay, no? Ang lagi nilang sinasabi sa sobrang galit nila, di nila nakontrol yung sarili nila, nakapatay sila. O yung mga nagda-drive, no? Sabi ng
ni Pastor Joe dati noon eh, yung mga driver daw talaga mainitin ng mga ulo eh, lalo pag traffic, may sumisingit sa kanila, kaya nagkakagalitan sa kalsada. Nakakahiya no, na pag nagwala ka, hindi mo na iniisip yung sarili mo, kahit ang dami na kita, magtatatalak ka sa kalye, magsisigaw ka, makikipag-away ka, mata sa mata talaga eh, no? Pero pagdating ng oras na nahimasmasan ka na, bigla mong pagsisisihan yung nagawa mo, no? Ikaw din yung natatrap. Pangalawa, kapag hindi mo kayang kontrolin ang galit mo, ikaw din po ang mahihirapan. Bakit? Pwede kang magkasakit. 'Di ba? 'Di ba karaniwan nating expression pag galit na galit tayo sa anak natin o sa kaibigan natin, 'di ba? Sasabihin natin, "Ano ba 'yan? Na-high blood na ako sa iyo." O 'di ba? Kahit wala ka naman talagang high blood, ginagamit mo yung salitang high blood, no? Dahil nga sobrang init na ng ulo mo. At may tendency bumigay ka na, 'di ba? Ikaw din yung nahihirapan at hindi ka nakakatulog, no? Naalala ko nung nag-away kami ng matindi ni Pastor Joe, no, nung nabubuhay pa siya, nag-away kami. Syempre medyo nagkasalpukan kami ng mga hindi magagandang words. Kami dalawa lang naman, no? Wala yung mga anak namin. That was nung tagal pa, maliliit pa yung mga anak ko. Eto na, tulugan na sa gabi. Nako, ang tong Pastor Joe, ang sarap-sarap ng tulog, naghihilik pa. Ako, hindi ako makatulog kasi galit na galit pa rin ako sa kanya. Alam nyo, inis na inis ako. Sabi ko, naku ha, unfair to ha, siya nakakatulog, ako hindi. O, di ginising ko siya. Sabi niya, bakit? Sabi ko, ang daya-daya mo, pinutulugan mo na ako galit pa ako. Tapos ngumiti na lang siya, niyakap niya ako. Sabi niya, bati na tayo. So, bakit? Kasi, tinake niya ng tama yung galit niya, ako hindi, kaya hindi ako nakatulog. O yan, o diba? So, it's okay na magalit ka, but it's not okay na magwala ka. Pangatlo, it's okay na panghinaan ka ng loob, but it's not okay na mawalan ka ng pag-asa. Naalala niyo po ba, diba, nung si Moses, pinadala niya po yung 12 tiktik sa lupang pangako nila. Pinatitingnan kung ano yung kalagayan, yung sitwasyon, kasi sasakupin nila. Diba nung bumalik yung 12 spies, ang ulat nung 10, ay, hindi natin masasakop yung lugar na yun, mga higante, mga tao dun. Diba? Matatalo tayo nun, so pinanghinaan sila ng loob, nawalan na sila ng pag-asa, umiyak na sila. Pero may dalawa, no, si Joshua at si Caleb. Hindi nila tiningnan yung mga malahiganting mga tao. Anong tiningnan nila? Sabi nila, ang lalaki ng mga prutas doon. Ang gaganda ng mga tanim. Mabubuhay tayo, napakasagana, napakaganda ng lugar. Kaya nating sakupin yung lugar na yon. So, hindi sila pinanghinaan ng loob. Kahit dalawa lang sila, no? 2 laban sa 10. Pero hindi sila pinanghinaan ng loob. Hindi sila nawalan ng pag-asa. Alam niyo po yung testimony, no? Yung testimony po ni Carol, hindi ko alam kung paano i-pronounce to, si Carol Kendall. Ayan. Sa libro po na Everyday Blessing, yung book po na Everyday Blessing, yun po yung ginagamit kong devotion everyday po, ano? Alam niyo po ba, na-share po ni Carol, no? Siya po ay nasa conference, no? 2 days conference po siya. Pinadala po siya ng company nila to attend a conference sa isang bansa. Nung last day na po nung conference, nagmamadali siyang nag-book ng ticket. Hirap na hirap siyang makapag-book ng ticket pa uwi ng airplane kasi nung araw po ngayon ay medyo hindi maganda ang panahon, no? Nag-i-snow, nagmamadali yung mga taong magsipag-uwian, kaya nakapila po siya na nagpa-book ng ticket. Bakit po? Kasi gusto niya kaagad makauwi nung araw na yun dahil birthday po nung asawa niya. Gusto niya syempre nasa birthday siya ng asawa niya. Pagkatapos po nung siya po ay nasa pila na para pumunta na sa airport, o siguro sa sakayan ng eroplano, pinigilan po siya nung stewardess. Sabi niya, "Ma'am, hintay lang po kayo kasi nasa waiting list na po kayo."
Ay, nagprantic po tong si Carol, no? Nataranta siya. Alam niyo yung bang muntik na siyang talagang mawalan ng pag-asa. Sabi, hindi pwedeng hindi ako makauwi. Sabi sa kanya nung stewardess, sabi niya, okay lang po mama, panatag po kayo, maghintay po kayo. Tapos sa loob-loob ni Carol, no, it's not okay for me to be okay. Kasi kailangan kong makauwi. Pero wala naman siyang choice. So, naupo na lang siya dun sa hintayan, no? Tapos nag-pray siya. Sabi niya kay Lord ganito, Lord, gawin mo pong itong circumstance na ito na nangyayari sa akin ngayon. Gawin mo pong positive para sa akin. Bahala ka na po. So, kahit pinanghihinaan siya ng loob, hindi siya nawala ng pag-asa. Katapos, tinawag na yung pangalan niya. Di tuwan-tuwa siya. Sakay siya ng eroplano. Pero alam niyo po ba, siya po ay nag-i-enjoy ng full meal ng isang first class na airplane. Nag-i-enjoy siya ng napakagandang upuan ng isang first class na airplane. Bakit po? Dahil nasa waiting list na siya, napuno na ang mga silya, ang mga seats ng ordinary airplane na una niyang binook. At dahil napuno na, wala nang space para sa kanya, inilagay na lang po siya doon sa first class airplane. Mas napabilis pa ang kanyang uwi. O, diba? Kita nyo naman, naging positive sa kanya yung negative na circumstance niya. Hindi siya nawala ng pag-asa. Okay, number 4 po, sabi nga po pala, no, ng yung encouragement po ni Moses sa atin. Sabi niya sa Exodus 13 to 14. Sabi niya, lakasan niyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong yan. Pagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. So, ang point dito ni Moses, oo, andyan ang mga kalaban. Pwede kayong panghinaan ng loob. Pero ang sabi sa kanila ni Moses, pumanatag lamang kayo. Bakit? Kasi ipagtatanggol kayo ni Yahweh. So, napakagandang bagay po na kapag tayo naghihisterika sa mga sitwasyon ng buhay natin, huwag tayong panghinaan ng loob. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Number 4 po, it's okay na di maging perfect ang gawa mo, but it's not okay na hindi iyon ang best mo. O, diba? Naalala ko po nung si Jairel, grade 4 pa lang siya, no? Meron po silang take-home project. So, hindi pwedeng magpatulong, no, sa nanay o sa tatay. So, ginawa mag-isa. Inobserbahan ko po siya, ang tagal niyang ginawa yung project na yun. Hindi ko na nga maalala kung ano yung project na yun, eh. Basta, isa siyang minano-manong project. Buong araw niyang ginawa yung inabot na siya ng gabi. Kasi ang submission, kinabukasan na. So, nung siya ay gumagawa ng project, nakabusangot talaga siya, instantly siya. Bago siya ng bago, palit siya ng palit. Dabog siya ng dabog. Syempre, hindi ko naman mapakialaman, no? Pero natapos niya naman yung project. Pagkatapos kinabukasan, pag uwi niya galing ng school, sabi ko, anak, kumusta yung project mo? Naisubmit mo na ba? Aba, ang sabi ba naman sa akin? Eto, pinakita niya yung project niya, wasak-wasak. Sinira niya. Oh, anong nangyari? Sabi niya, ayoko. Ang pangit eh. Hindi daw siya satisfied dun sa project niya. Hindi niya sinubmit. Sabi ko, paano yan? Okay lang yun, ma. Sabi, pwede pa naman daw mag-submit eh. Oo nga, pwedeng mag-submit. Pero late na, may bawas na yan. Okay lang kahit may bawas. Basta maganda yung submit ko. Hindi, ulitin ko na lang. So, in a way, medyo disagree ako ng konti dun, ano? Kasi syempre, ang laki ng ibabawas eh. Pero sa isang banda, napaisip ako, natutunan ko sa kanya yung prinsipyo ng 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Sabi dito, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom, ano man ang ginagawa nyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Yung idea na
yung trabaho ko, hindi lang siya dapat putyo-putyo lang o basta okay lang, no? Hindi naman kinakailangan sobrang perfect niya, pero dapat yun yung best ko. Alam ko nung nagtuturo pa po ako, mga kapamuso, no? May lagi akong mga jokes sa mga estudyante ko eh. Nung nagturo ako ng elementary sa grade 6, no? Nagpagawa po ako ng isang activity na parang may ano siya, parang poster type, tas may konting explanation. Tas sabi ko kulayan. Tas sabi nung isang bata nag-submit sa akin, "Ma'am, okay lang po bang isubmit ko na to kahit wala ng kulay?" O edi nag-joke ako. Sabi ko, "Okay lang anak yan, walang problema. Pero wala rin kulay ang grade mo." Tas tawanan yung klase. So, kinuha niya yung project niya, kinulayan niya. Tas nung high school naman, nagpasulat ako ng essay, no? Nagbigay ako ng idea na at least 2 to 3 paragraphs, no? Tapos itong isang estudyante, maloko, no? Lalaki siya, lumapit sa akin. Sabi niya, "Ma'am, submit ko na to, napapagod na ako eh. Okay lang po ba kahit maikli lang yung essay ko, kulang ko lang?" Sabi ko naman sa kanya, nag-joke ako, "Okay din lang yan, pero kulang-kulang din ang grades mo." O, di tawanan uli yung mga estudyante. Tapos, nung senior high naman, kasi mga, mga tipong college level na to, no? So, medyo mas mataas-taas na yung standard nyo, no? So, medyo stricto na ako dito. Hindi na ako dito nagjo-joke-joke. May pinagawa po akong isang reflection, no? Sa isang activity namin, pinagawa ko sila ng reflection. Alam niyo, meron akong isang estudyante na tatamad-tamad nag-submit. Siyempre, medyo mas maigpit-igpit na kami dahil mga senior high na ito, no? Sabi niya ng ganun, "Ma'am, okay lang po ba na hindi ko natapusin tong gawa ko? Wala na akong mapiga eh. Okay lang ba, hindi ko natapusin?" O, di seryoso ko. Di na ako nagjo-joke. Sabi ko sa kanya, "Okay lang anak, na-submit mo yan. Pero itong tandaan mo, hindi ko rin tatapusin ang grades mo. Hindi ko ibibigay ng kumpleto ang grades mo." Bumalik siya. Kinuha niya yung kanyang gawa. So, ang idea po kasi dito, yung tinatawag nating universal love ng Diyos. Si Lord, mahal niya lahat ng tao. Pero fair siya sa lahat, Kristiyano ka man o hindi. Fair yung kanyang dating kapag ang pinag-uusapan ay trabaho. Di po ba, bakit minsan may mga hindi Kristiyano mas mayaman pa sa Kristiyano? May mga hindi Kristiyanong mga honor students, yung mga Kristiyano hindi. Ay kasi nagsisikap sila sa buhay eh. Pinagtatrabaho nila ng gusto yun. Yung sabi nga ni Mrs. Cow dati, pagdating daw sa giving ng tithing, no, ng tithes, sabi niya, kapag nagbigay ka ng 1 kutsara sa Panginoon, 1 kutsara din ang matatanggap mo. Pero kapag 1 pala ang binigay mo sa Panginoon, 1 pala din ang matatanggap mo. Kasi mga kapamuso, batas ng buhay na kung ano yung itinanim mo, yun ang aanihin mo. Kung ano yung pinagsikapan mo, yun ang matatamo mo. Batas ng buhay. So it's okay lang po na hindi maging perfect ang trabaho natin. Pero dapat, yun po ang magiging best mo. It's okay na hindi perfect ang ating trabaho, but it's not okay na hindi yung best po ninyo. Ayan. Last point na po tayo, number 5. Sabi po dito, it's okay na mapagod ka sa paglilingkod sa Panginoon, but it's not okay na tumigil ka. Ayan. Sabi po ng 1 Samuel chapter 12 verse 24, "Subalit matakot kayo kay Yahweh, manatili kayong tapat sa Kanya. Paglingkuran niyo siya ng buong puso at lagi niyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo." Yung word na manatili, pag sinabing manatili, stay ka lang, huwag ka nga alis. Yan ang paborito kong word kay Blessing, no?
Pag naiinis ako, lipat-lipat siya, stay. O stay lang siya, hindi siya aalis. Manatili ka lang kay Lord, no? It's okay na mapagod ka. Umupo ka, stay ka lang. Pero hindi ka titigil. Pag ikaw ay nakapagpahinga na, move on uli, no? Bakit? Kasi sabi ng huling verse, no? Lagi niyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo. Yun yung lagi nating inspiration, mga kapamuso, na hindi ako pwedeng tumigil maglingkod kay Lord. Kasi yung kabutihan niya sa akin, hindi natatapos eh. Hindi napapagod. Nananatili yun. Sa kabila ng katigasan ng ulo ko, sa kabila ng mga kasalanang nagagawa ko, yung love ng Lord nananatili sa akin. Kaya bakit ako titigil? Diba? Yung pong, ito papakilala ko po sa inyo, no, si Joshua Sandquist, no? Yung testimony niya po, doon po sa librong Everyday Blessing uli. Si Joshua po, ayon po sa aking research, isa po siyang motivational speaker, comedian, at author po ng libro, no? Na sumikat po nung panahon niya, yung Just Don't Fall, We Should Hang Out Sometime, yun yung mga libro niya po. Ayan. Si Joshua po, bata pa lang po siya, naputulan na po siya ng isang leg dahil po may cancer siya. Sabi niya po sa kanyang patotoo doon sa librong binabasa ko, kabataan pa siya noon, meron po siyang ministry sa campus na nag-share siya lagi ng testimony sa mga high schoolers doon, no? Tapos, lagi niya daw pong nakikita yung batang ito, ang pangalan po ay Brett. Lagi niya pong nakikita si Brett na nag-iisang kumakain sa kantin, nag-iisa lagi sa hallway. Nakapansin niya palagi yun, pero hindi niya po kilala yun ng personal. Tapos one time daw po, nung siya po ay may schedule na mag-testimony or mag-testify, sa mga kabataan sa isang cafe internet, no? Nakita niya po si Brett na nasa ilalim po ng hagdanan ng school. Out of nowhere lang. Wala lang, naimbatan niya lang. Sabi niya, gusto mong sama ka sa akin. Meron akong pupuntahan sa cafe, ganyan. So, nagulat pa siya. Bigla ba naman sinabi ni Brett na, okay, sige, sama ako. So, punta sila dun sa cafe internet na yon. Maaga pa wala pa yung mga kabataang ini-expect ni Joshua. So, ang ginawa nilang dalawa, naglaro muna sila ng billiard, no? Sa billiard pool, naglaro sila. Pareho silang hindi masyadong marunong. Kaya, nagtatawanan na lang sila. The short and the story, dahil sa pangyayaring yon, naging close sila. Tapos, napakinggan ni Brett yung kanyang testimony. Kasi nung time na yon, nag-share siya ng gospel, no? Share niya yung kanyang dating buhay, kung paano siya binago ni Lord, blah blah blah. So, that was the beginning. Naging magkaibigan sila, lagi sila magkasama sa mga hiking, sa mga camping, naging best of friends sila. After 2 years, nung si Brett naman ang inassign na ni Joshua na mag-testify, no, sa mga kabataan, ito yung kanyang testimony. Na nagulat si Joshua. Noon lang niya nalaman, no, sabing ganun daw ni Brett, patapon ng buhay niya nung siya ay high school kasi walang nagmamahal sa kanya. Baliwala siya sa family niya, baliwala siya sa mga kaibigan niya. Para lang daw siyang isang usok na dumadaan, walang pumapansin. Pagkatapos, nung araw daw, na naisip niya na magpakamatay, doon sa ilalim ng hagdanan ng school campus nila, may isang taong hindi niya kakilala na nag-imbita sa kanya sa isang internet cafe. Biruin niyo, kung si Joshua ay tumigil sa pag-iimbita, si Brett malamang nagpakamatay. Kasi exactly sa araw na yon, naisip na pala ni Brett na magpakamatay kung hindi siya inimbita. Yung story na yan, may kinalaman sa amin ni Pastor Joe. Kasi nung high school kami,
ewan ko, na-share na siguro to sa inyo ni Pastor John, no? Nung high school po kasi kami, meron pong isang masipag na college student na pumapasok sa loob ng school campus namin, no? Siya po ay member ng Chi Alpha Church, parang ganun. May campus ministry po sila. Ito pong si Kuya, hindi ko na maalala yung pangalan niya. Napakatyaga niya po talagang pumunta sa school namin every Thursday ng hapon. Wala naman po sanang problema, kaya lang po si Kuya nabubuli ng mga estudyante sa amin, sa Mapa High School pa kami noon, ano? Kasi may polio po siya, no? Tsaka hindi siya ganun ka, alam nyo, kaano yung dating. Kaya kapag pumupunta po siya sa campus, nag-share, nag-open lang siya, nag-share lang siya. Hindi siya pinapansin ng mga estudyante. Pero ang tiyagahan niya po talaga, hindi siya tumitigil, hindi siya napapagod eh. Tapos nung one time po na, may problema po ako noon eh. May matinding problema po ako sa bahay kasi neglected din po ako sa bahay, broken family po kami. Sobrang lungkot po talaga nung buhay ko. Nung araw na nagpunta po siya ng Thursday, nag-invite siya. Sabi niya, meron kaming Bible study, kung gusto niyong pumunta. Nung time na yun, talagang bagsak na ako, yung spirit ko talagang, hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Sabi ko, why not? So, wala akong kasama, nagpunta po ako dun sa Chi Alpha Center, kasi madali lang naman pong makita, malapit lang sa school namin. Nung araw na yon, nagkaroon po ako ng personal encounter kay Lord. Though walang nag-share sa akin, umattend lang ako doon, umupo lang ako doon, nakinig lang ako sa mga testimonies, nakinig lang ako doon sa music. Pero that was the turning point na na-encounter ko ng personal ang Lord. Naramdaman ko talaga yung Holy Spirit mula ulo hanggang paa na kumulapot po sa akin. At nung umalis ako ng center na yun, kahit walang kumausap sa akin, bigla akong naisip, sabi ko, magbabasa ako ng Bible. At yun na po, no? Yun na po yung naging daylan. Simula nung the next Thursday na pumunta si Kuya, nakikinig na po ako sa kanya. Imagine nyo na lang po kung tumigil si Kuya na maglingkod dahil napapagod na siya sa cashier. Di wala po ako. Sa katunayan po, si Pastor Joe din, ano? Doon na rin po siya uma-attend dati nung time na yon. Pero alam niyo po, si Pastor Joe, no? Meron lang po kami isang kaklase, ordinary student na nag-share sa kanya. Kasi po, ang dami na pong tumigil mag-share kay Pastor Joe. Bakit? Sobrang talino po kasi ni Pastor Joe. Pag may nag-share sa kanya, nakikipag-debate siya. Di wala silang laban, no? So, ito pong isa kong kaklase, napakatyaga. Kahit na pinagtatawanan ni Pastor Joe, dinidebate, tiyaga lang siyang kasi-share. No? Hanggang isang araw, sa sobrang pagod na po nung kaklase kong to, no? Di ko na po babanggitin yung pangalan. Sabi niya na lang kay Pastor Joe, Jose, pag namatay ka ba sa araw na to, alam mo kung saan ka pupunta? Yun lang. Isang sentence lang yun. Dahil sa tindi na nga po ng kapaguran po ng kaklase kong to, kababagi, dahil hindi niya kayang sagutin yung mga tanong ni Pastor Joe, no? That was it. Yun lang isang sentence na yun. Nag-isip si Pastor Joe. Sabi niya, pag namatay ako, saan ako pupunta? Tapos sabi niya gano'n sa kaklase ko, ba't ikaw? Alam mo ba kung saan ka pupunta? Oo naman. Alam ko, sa langit ako pupunta. Pagkatapos po, nung umuwi si Pastor Joe sa bahay nila, sabi niya gano'n, ano meron ang taong ito na sigurado siyang sa langit siya pupunta? Samantalang ako, hindi ko alam kung sa langit ako pupunta. At yun na po yung beginning ng pagsasearch niya ng totoo sa Bible. Isipin nyo na lang po, no? Kung walang kuya na may polio na nagtiyaga, wala po ako. Kung walang kaklase na nagtiyaga kay Pastor Joe, wala po si Pastor Joe. Imagine nyo na lang po. Kung tumigil po kami ni Pastora Jehan na magpastor dahil sa sobrang kalungkutan sa pagkawala ni Pastor Joe, magpapatuloy pa po kaya kami. Isipin nyo na lang po kung ang Pastor Ronald natin ay hindi tumanggap ng hamon dahil sa takot, dahil sa pagod, dahil sa idea na hindi ako handa, no? Kung tumigil po kaming lahat, kung tumigil ang mga kabataang mag-disciple, kung tumigil ka
doon sa sinisharean mo. Kung tumigil kayo sa mga ginagawa ninyo, ano po kaya ang nangyari sa mga tao na tumitingin sa inyo, na umaasa sa inyo, dumidepende sa inyo? Ano po kaya ang mangyayari sa lahat? It's okay po na mapagod tayo, pero hindi po okay na tayo'y tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa itinuro mo po sa amin sa umagang ito, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, kasi okay lang na maramdaman namin ang iba't ibang mga emosyon, ang galit, ang lungkot, ang disappointment, ang pagkapagod and everything. Pero tulungan mo po kami na sa kabila ng lahat ng ito, maramdaman pa rin namin, Lord, na huwag kaming sumuko, huwag kaming tumigil, huwag po kami mapagod, huwag po kami magwala, huwag po kami ma-depress. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pananampalataya na mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Lord, salamat po kasi kahit tao kami, tao lang po kami, mahina po kami. Marami po kami mga kahinaan sa buhay, marami po kami mga pagkukulang, and it's normal for us na ma-disappoint kami sa maraming bagay. Pero salamat, napakalawak ng habag mo, napakalawak ng pasensya mo, napakamatiisin mo. Lagi kang willing na intayin kami. Lagi kang willing, Panginoon, na sumuporta po sa amin sa mga nararamdaman po namin at nararanasan. Salamat po. Maging inspirasyon namin, Lord, ang kabutihan mo para hindi po kami, Panginoon, tumigil. Maging inspirasyon namin ang pagiging sovereign mo sa amin, pagiging Diyos mo sa amin, pagiging JSOS mo sa amin, Lord. Para kami po, Panginoon, ay huwag tumigil magmahal at maglingkod sa iyo. Maraming salamat po. Sa sino man po sa amin, Lord, na may pinagdadaanan, sa mga points na ibinahagi ko po ngayon, patuloy niyo po sila, Panginoon, kalingain, patuloy niyo po silang tulungan, at patuloy niyo po sila, Panginoon, bigyan ng inspirasyon at kalakasan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.